all Filipinos sa buong Pilipinas at sa buong mundo, pro Duterte ka man, o hindi, solid Duterte, Duterte supporters, at PDP Laban Team. Ito ay isang panawagan sa lahat ng taong bayan na kailangan natin magkaroon ng dress code sa darating na eleksyon. Magsuot tayong lahat ng color green na t-shirts, or kahit anong crossing damit basta't kulay green, bilang dress code ng PDP Laban, Duterte Team, Pro Duterte, Solid Duterte, DDS at Duterte Loyalist. Ngayong darating na May 12, 2025 election, ito ay isang katibayan na mas marami ang bumoto sa Duterte Team at PDP Laban Team, at mahihirapan na silang madaya ang resulta ng eleksyon. Sa dress code pa lang ay makikita na ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung gaano karami ang bumoto sa mga Duterte Team na kandidato. Sa dress code pa lang panalo na tayong lahat. Ito ay magiging proof of evidence sa korte at mahihirapan na silang pagtakpan ito, at mahihirapan na silang mandaya sa eleksyon. Kung nais mo ng pagbabago ng sistema ng gobyernong ito, at kung ikaw ay isang concerned citizens na Pilipino, kailangan mong makiisa sa panawagang ito. Videohan, at picturean lahat ng mga taong bumoboto during election at i-post sa inyong mga social media platforms, para makikita ng buong mundo kung gaano tayo karami. Ito lang ang bukod tanging paraan para makontra ang planong pandaraya sa darating na eleksyon. Always remember, alam naman nating lahat ang estelo ng administrasyong ito. Hahanap si Bangag ng paraan kung paano sila mananalo ngayong darating na eleksyon. Gagastos si Marcos ng limpak-limpak na trilyong salapi para manalo silang lahat sa eleksyong ito. Bayad dito, bayad doon at wala na silang pakialam kung gaano kalaki ang ginagastos nila. Isipin mong mabuti kung bakit hindi nabahala si Bongbong Marcos kahit ang lahat ng taong bayan ay magagalit sa kanya. First, walang pakialam ang Marcos administration kahit magagalit ang milyong-milyong tagasunod ng Iglesia ni Cristo, kahit alam niya na malaki ang makukuhang boto nito. Second, walang pakialam ang Marcos administration kahit alam niya na milyong-milyon ang mga Duterte supporters. Third, walang pakialam ang Marcos administration kahit magagalit ang mga Muslim community, kahit alam niya na milyon din ang makukuhang boto nito. Fourth, walang pakialam ang Marcos administration kahit magagalit ang mga OFW kahit alam niya na milyon-milyon ang supporters ng mga Duterte. Fifth, walang pakialam ang Marcos administration kahit malagay sa kangkungan ang lahat ng mga kolyadong kandidato niya. Sixth, walang pakialam ang Marcos administration kahit magagalit ang mga milyon-milyon tagasunod ng KOJC ni Pastor Kibuloy, kahit alam niya na isa ang mga members ng KOJC ay bumoto sa kanya last 2022 election. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam na niya na merong magic sa election, at siguradong sigurado na siya na mananalo ang lahat ng mga kaalyado niya, simula sa mga senatorial lineup niya, mga party list, mga kongresista, mga governor, at mga mayor. Everything ay nakaset na talaga. Kaya ang mga kandidato ay hindi na nag-alala baka sila ay matatalo dahil alam nila na may magic na dayaan sa darating na eleksyon at alam na nila ang plano na siguradong panalo na silang lahat sa eleksyon, kaya todo relax, at kampante na silang lahat dahil alam na nila na ang chairman ng COMELEC ay kaalyado at abogado ng mga Marcos. Tandaan, si Chairman George Garcia ng COMELEC ay abogado ng mga Marcos mula noon hanggang ngayon. At posibleng magkaroon ng himalang magic sa resulta ng eleksyon ngayong May 12, 2025. Ang inyong kooperasyon, at pakikisa sa panawagang ito ay isang tagumpay at pagkapanalo ng ating mga boto. Ang bawat boto na iyong isinusulat sa balota ay isang patunay ng inyong kalayaang pumili ng tama. Para sa kinabukasan ng ating mga pamilya, anak, apo, kaapu-apuhan, at sa bansang Pilipinas, walang imposibleng magtagumpay sa mga taong nagtulungan, nakipagkooperasyon at nagkakaisa, ay iyong tagumpay, ay tagumpay ng bawat Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Paki-share ang post para aware ang lahat ng taong bayan at ang buong Pilipinas. Pakitag ang inyong mga kapamilya, kapitbahay, kapatid, kaibigan, kaklase, katrabaho, ka-church, kamarites, ka-chat, kainuman, ka-group sa Facebook at sa ka-group chat mo. Maraming salamat sa inyong walang tigil na suporta. Mabuhay ang Pilipinas!